Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang Game 5 sa pagitan ng Koponan ng Barangay Ginebra kontra sa koponan ng Talk and Text Tropang Giga. Dito sa game na to, 99-72 ang naging score, tambakol ng 27 points ang koponan ng Barangay Gene Kings. Ngayon mga ropa, ano bang ginamit na diskarte dito ni Coach Chot Reyes para matambakan ng 27 points ang koponan ng Barangay Ginebra? At ano nga din ba naging pagkakamali dito ni Coach Tim Cone na naging dahilan ng kanilang pagkatalo? 27 point loss ang tinamo ng kanyang koponan dito. Ngayon mga ropa, ito ang full game analysis ng Game 5 ng PBA Finals Barangay Ginebra kontra sa koponan ng Talk and Text. Simulan na natin to. Okay, game. Dito muna tayo pumunta sa first 5 na ginamit Coach Tim Cone dito. Starting point guard dito si Eli Tenorio, shooting guard naman si Scottie Thompson, forward sila Stephen Holt at Justin Brownlee, at center si Japet Aguilar. At sa pagkakataon na to mga ropa, dito tayo magsimula. 11-7 ang score, 4 na puntos pa lang kalamangan dito ng Talk and Text Tropang Giga. Dito muna tayo sa possession ng Talk and Text Tropang Giga mga ropa. Ang naging game plan dito ni Coach Chot Reyes para kay Ronde Hollis Jefferson, nakapansin-pansin na ginawa niya dito sa first quarter ay naging aggressive si RHJ dito kontra sa depensa ni Stephen Holt. At dito nga mga ropa, transition offense dito ng koponan ng Talk and Text, fast break. Ang bumabantay dito ay RHJ as usual si Stephen Holt. At sabi ko nga, more aggressive dito ang ginagawa ni RHJ, kaya inatake niya dyan ang depensa ni Stephen Holt early pa lang dito sa laro. Nagmintes nga ang tira dito ni Ronde Hollis Jefferson, good defense yan by Stephen Holt, pero grabe yung putback dito ni RHJ. Biruin nyo yun, siya na yung tumira, siya pa yung nakatalon dito ng mataas para may putback dito, easy 2 points para sa kanya. At ito ba mga ropa, sumunod possession ulit ang Talk and Text at si Ronde Hollis Jefferson ulit ang hawak ng bola dito against kay Stephen Holt. Isolation offense lang ang Talk and Text dito mga ropa, one-on-one offense lang yan against kay Stephen Holt. At tignan natin yung ginawa ni RHJ dito mga ropa, pumeke siya dito at nakabingwid siya ng foul dito against kay Stephen Holt. Hindi man successfully na penetrate ni RHJ dito yung depensa ni Stephen Holt, still good IQ play dito para RHJ at nakabingwid siya dito ng isang foul kay Stephen Holt. Napaka-aggressive nga ni RHJ dito sa first quarter mga ropa, sinasabi ko na sa inyo. Kung ganitong pagiging aggressive ni Ronde Hollis Jefferson against kay Stephen Holt mga ropa, ang isa sa naging main factor ng koponan ng Talk and Text para ma-change at ma-set yung pace, bilis at tempo ng laro against sa koponan ng Barangay Ginebra. Sa possession naman ng Barangay mga ropa, dito sa first quarter medyo maalat yung tira ng mga players ng koponan. Dito nga mga ropa, nag-fade away jumper dito si Justin Brownlee, mintes ang tira na yan. Buti na lang mainit-init si Scottie Thompson agad dito sa may first quarter, kaya hindi sila natambakan dito ng koponan ng Talk and Text. At again mga ropa, sa kabilang possession, yung sinasabi ko nga na aggressiveness dito ni RHJ dito pa lang sa opening quarter. Again, inatake niya ulit dito ang defense si Stephen Holt, penetrate niya ulit yan. At sa pagkakataon na to mga ropa, successfully na na-penetrate ni RHJ dito ang depensa ni Stephen Holt para sa easy 2 points na to. Basket is good para kay RHJ. At sumunod na possession mga ropa, koponan ng Barangay Ginebra naman, babawi sana si Maverick Amnesia sa kanyang fadeaway jumper dito sa may corner, pero mintes ulit yan against kay Maverick Amnesia. Ang alat nila. Kapansin-pansin dito sa quarter na to mga ropa, kung pinanood nyo yung game ng live, yung mga tira ng Barangay Ginebra bukod kay Scottie Thompson ay hindi talaga pumapasok. Si Scottie Thompson lang ang mainit dito na player ng Barangay Ginebra dito sa first quarter. Yung iba mga ropa katulad nito ni Justin Brownlee ay maalat na at hindi nakakashoot. Dito nag 3-point attempt si Justin Brownlee, kumbaga nagkaroon siya ng espasyo dito para may pukol tong 3-pointer na to, pero still well defended pa rin naman siya dyan ng Talk and Text Giga. Pero again, mintis na naman ang tira dito ni Justin Brownlee, basket is not good para kay JB32. At ang isa sa napansin ko na ginawa ni Coach Tim Cone dito sa depensa ng koponan ng Barangay, pag si Jason Castro na ang may hawak ng bola ay nag-show defense sila dito or nag-double team sila dito against kay Jason Castro sa may ibabaw pag nag-pick and roll ang Talk and Text. Kumbaga nililimitahan nila ang pagmamando dito ng bola ni Jason Castro sa may ibabaw sa pag-send ng double team dito. Pero sa side naman ni Jason Castro mga ropa, kahit dino-double team siya dito, successful naman niyang naipapass agad yung bola sa kanyang mga kampi dahil nga dino-double team siya dito ng koponan ng Barangay. At usually sa mga pasa na yan ni Jason Castro, nakakakuha pa ng open look ang koponan dito ng Talk and Text sa may 3-pointer or 2-pointer man yan. Dito nga mga ropa, again nag-send ng double team dito si Japet Aguilar para i-trap si Jason Castro. Pero ang ginawa Jason Castro dito, pinasa niya lang yung bola kay Ronde Hollis Jefferson. Nagkaroon tuloy na pagkakataon si Ronde Hollis Jefferson dito na ipukol ang kanyang tira. Although well defended naman yan ni Justin Brownlee, pero basket is good to para kay Ronde Hollis Jefferson. Yan ang naging gameplay ni Coach Tim Cone sa depensa mga ropa. Eto another one, isa pa. Again, din-double team na naman nila si Jason Castro dito sa ibabaw. This time si JB32 ang nag-show defense o umangat dito kay Jason Castro. Again, ganung play ulit ang ginawa dito ni Jason Castro. Pinasa niya yung bola niya kay Ronde Hollis Jefferson. Naka-rotate naman na maayos dito si Justin Brownlee at nakapwesto ulit siya doon sa kanyang position. Pero hindi siya nakadikit dito sa mid-range jumper dito ng Talk and Text. Kaya ang tendency, open shot yan para sa Talk and Text. Mid-range jumper, basket is good para sa kanila. Take note mga ropa, paulit-ulit ginawa ng koponan ng Barangay Ginebra yung pag-trap dito kay Jason Castro sa may ibabaw. First quarter hanggang second quarter
quarter mga ropa, ganyang diskarte sa depensa ang ginamit ni Coach Tim Cone kontra sa Talk and Text, specifically kay Jason Castro. Kaya ang tendency mga ropa, nakakuha ng maraming puntos dyan ang kupunan ng Talk and Text dahil sa depensa na yan ang kupunan ng Barangay Nebra. Basang-basa ng Talk and Text dyan yung ginamit na depensa ni Coach Tim Cone, kasi games 1, 2, 3 at 4 ginamit rin ni Coach Tim Cone yung depensa na yan. At dito sa play na to mga ropa, again another one, nag-show defense dito si Japet Aguilar at si Ralph Koo. Again, easy na base lang ginawa dito ni Jason Castro kay Poy Eram, at ang tendency niyan mga ropa, nawala si Japet Aguilar dun sa may ilalim, kaya madaling naka-layup dito si JP Eram. Basket is good para sa Talk and Text again. Ngayon mga ropa, natapos ang first quarter 26-20, 6 na puntos sa kalabangan ng Talk and Text. Dito sa second quarter mga ropa, napako sa puntos sa kupunan ng Barangay Nebra. Matagal silang hindi nakapuntos dito dahil nga yan sa mga miss shots, sa mga mintes na tira nila na tila ba napakamalas ang bola para sa kanila. Dito nga mga ropa, pumukol si RJ Abarientos ang kanyang 3-pointer, mintes yan. Marami na rin na nagkaambang kay RJ Abarientos na pumutok dito sa finals pero hindi pa nangyayari yan. At sa mga mintes na yan, ang kupunan ng Barangay Gene Kings mga ropa, sa kabila naman ay puntos sa kupunan ng Talk and Text Ropang Giga. I-comment din natin ang ginamit na depensa dito ng kupunan ng Talk and Text. Pansinin natin dito mga ropa, dito sa second quarter, yung possession ng Barangay dito mga ropa, walang napupuntahan at nag-e-end up yan sa mga pilit na tira katulad ng tira na to ni Maverick Amnisi. At dahil yan sa depensa na ginagawa ng Talk and Text sa kanila, sabayan mo pa nga ng malas na tira dito ng kupunan ng Barangay Nebra. Eto mga ropa, tutukan na kay Japet Aguilar to, at ang lapit na tira na niyan, wala pang bumabantay kay Japet dito. Open na open, pero tignan nyo, mintes pa rin yung tira ni Japet Aguilar dito sa pagkakataon na to. This time sa senaryo na to mga ropa, pakita ko lang din yung salaksak dito ni RR Pogoy na kung saan harap-harapan kaharap niya si Japet Aguilar sa depensa. Pero parang natameme si Japet Aguilar dito, na frozen siya dito kay RR Pogoy, kaya hindi siya sumabay dito, at easy 2 points yan para kay RR Pogoy. Kung tutusin mga ropa, kayang-kaya sanang i-block ni Japet Aguilar yung tira na yan kung mabilis siyang nakapag-react dito kay RR Pogoy, kasi harap-harapan lang silang dalawa dyan. Pero hindi ganun na nangyari. Basket is good para kay RR Pogoy. At sa kabilang possession mga ropa, sinusubukan talaga ni Justin Brownlee dito sa start ng second quarter na mag-init, pero hindi talaga kaya. Puro mintes talaga tinitira ng kupunan ng Barangay Nebra dito. Nag 3-pointer dito si Justin Brownlee, another one, mintes na naman. Take note mga ropa, 8 points lang ang tinala ni Justin Brownlee dito sa game 5 ng Talk and Text versus Barangay Nebra. At ito mga ropa, again possession ng kupunan ng Barangay Nebra, pero pansinin natin yung depensa dito ng Talk and Text. Ang daming pasahan dito ang ginawa ng Barangay Nebra, pero still naka-close out at nakasunod ang bawat defender sa Talk and Text Ropang Giga sa bawat players naman ng kupunan ng Barangay. Dahil sa magandang depensa na yan ang kupunan ng Talk and Text mga ropa, nag-end up si Maverick Amnisi sa pilit na tira na to, ang layong 3-pointer na to. Ang ending yan mga ropa, mintes ang tira ni Maverick Amnisi. Sa pagkakataon na to mga ropa, natatabakan na ng kupunan ng Talk and Text ang kupunan ng Barangay Ginebra. To simplify this game 5 mga ropa, ang naging key factor dito kung bakit natalo ang kupunan ng Barangay Ginebra ay yung ginamit nilang depensa against kay Jason Castro. Dahil sa depensa nila na yun, nakascore ang kupunan ng Talk and Text ng ilang puntos, marami-rami din yun. At the same time, yung pagkamalas nila sa kanilang mga tira, halos wala talagang pumapasok ang alat ng bawat kamay ng players ng Barangay Ginebra. At ang major factor dito mga ropa, yung depensa na ginamit ng Talk and Text. Bukod sa malas sa kupunan ng Barangay Ginebra, nahihirapan din talaga ang kupunan ng Barangay Gene Kings dito na tirahan ang kupunan ng Talk and Text dahil sa kanilang depensa. At sa huling-huli, grabe ang shooting ng Talk and Text, grabe yung burst of offense sila dito, kaya natambakan nila dito ang kupunan ng Barangay Ginebra. Good defense, good offense, overall panalo ang kupunan ng Talk and Text. 3-2 na standing mga ropa, isang panalo na lang, champion na ang kupunan ng Talk and Text. Ngayon, ano ang prediction nyo para sa Game 6? Kaya ba bang mag-bounce back na kupunan ng Barangay Gene Kings o magja-champion na ang Talk and Text? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba para makapagkwentuhan tayo.